Magandang umaga po sa ating lahat. Pay attention po tayo sa pagtaas ng ating watawat. At sa ating pananalangin, magbigay galang po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa isang bagong umaga na muli isang pagkakataon para sa amin, pribilehyo na makapagpatuloy sa aming gawain paglilingkod. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong biyaya para sa aming lahat. Anuman ang aming mga pangangailangan sa iba't ibang aspeto ng buhay namin, ay meron pong katugunan sa inyo. Tulungan niyo kami na makapaglingkod na may kapayapaan, may kagalakan, at may pagmamahal sa aming kapwa, sapagkat ang lahat ng ito ay paglilingkod din namin sa inyo. Maraming salamat sa pagbubuklod mo sa amin, Panginoon, sa diwa ng pagkakaisa, sa pagtutulungan, sa ikaunlad at patuloy na kapayapaan ng aming bayan. Patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo, tinatalaga ang aming sarili, kasama po ang aming mamahal sa buhay at ang kabuhan po ng aming lokal na pamahalaan. Sa inyo ang kapurihan, nasasalamat, pangalan ni Jesus. Amen. Taas ko natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay na bigkasin ang pumumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay na bigkasin ang panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihanawa ako ng may kapal.
magandang umaga. Kaya pa ba natin yung init? Oo, kaya pa. Kaya magsasalita po kami isang oras ngayon. Good morning po. Okay, sa loob na daw po tayo. Okay, konting katahimikan na po para tayo makapagsimula. Okay, ngayon ba gusto ko mag-share tungkol sa hindi po ba mahirap mga ating pandinig para yung mga gusto makinig ay mabigyan po natin ng pagkakataon at makarinig ngayong umaga. The advantage of spiritual maturity. Ang kahalagahan po ng ating pagiging malago sa ating kalagayang spiritual. Katulad ng sinasabi natin palagi, ang ating mga relihiyon ay paraan upang tayo ay lumago at mag-mature sa kalagayang spiritual po natin sapagkat malaki ang koneksyon ng kalagayang spiritual sa ating kalagayang physical. Ang maniwala sa Diyos ay isang desisyon. Ang maniwala at magtiwala sa Kanya ay isang pagpapasya na dapat po tayong mga kumikilala sa Kanya ay magkaroon ng isang matibay na pagpapasya na maniwala at magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Masasabi po natin na mayroon lamang dalawang uri ng tao sa mundo. Ito yung mga naniniwala at hindi naniniwala. Bagamat minsan iniisip natin, may mga pagkakataon na akala natin ang lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos. Pero mayroon pong mga tinatawag nating unbelievers. Ito yung mga pagano. Pag sinabi nating pagan, hindi po sila naniniwala may Diyos. Kaya tayo, nasa panig tayo ng mga tao may paniniwala at pagkakilala sa ating Panginoon na lubos po natin pinasasalamatan ng mga pagkakataon ito na ang gabay ng kanyang mga salita ang nagiging batayan natin sa lahat ng ating paniniwala. Ang isang katibayan na spiritual na pamumuhay, malagong pamumuhay, spiritual maturity, number one, provide us the sense of purpose. Ipinapaalam at pinapaunawa sa atin ang tunay na layunin ng buhay. Bakit tayo nabubuhay? Kapag tayo po ay mayroong malagong spiritual ay maintindihan natin ang tunay na layunin ng buhay para sa atin at tayo likhain ng ating Panginoon. Provide us comfort and support during difficulties. Sa totoo po, walang exemption sa sitwasyon ng buhay, sa mga trials, sa mga challenges, wala pong exemption. Kaya nga, kahit sa mga karamdaman, walang taong hindi nakakaranas ng karamdaman at sa anumang mabibigat na sitwasyon ng buhay. Subalit kung tayo po spiritually mature, bibigyan tayo ng kaaliwan at support, kalakasan sa panahon ng ating mga dinaranas na kahirapan. And then also, it provides at it reduces negativity. Napaka-importante po ng mindset ng tao na kailangan mag-isip tayo ng positibo palagi sapagkat ito po ay connected sa spiritual maturity o sa ating pananampalataya. Ang definition po ng faith o pananampalataya ay paniniwala doon sa mga bagay na hindi mo pa nakita at sa mga bagay na hindi mo pa natanggap. Kaya sa tamang pananampalataya, mayroon tayong positive na pag-iisip palagi. Dahil alam po natin kapag naging negative na tayo, ang ibig sabihin sumusuko na po tayo, wala na tayong magagawa. Sa usapin po ng pananalangin, kapag tayo nanalangin sa Panginoon, dapat
dapat isang beses lang tayo humingi. Ang kasunod po niya, dapat pasasalamat na sa Kanya. Isang malaking katotohanan sa buhay, sa sitwasyon po, sa isyu ng ating mga karamdaman o kalusugan, may mga karamdaman na talagang sabihin na natin, wala na siyang pag-asa kung sa paningin ng tao, declared siya as hopeless. Pero maraming pagkakataon po, dahil sa tibay ng pananampalataya sa Panginoon, ay nagkakaroon ng isang dakiyang himala dahil sa pagkilala ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang principle po dyan, kapag may karamdaman ka, hiningi mo sa Diyos ang kagalingan, ang kasunod na sasabihin mo, Panginoon, maraming salamat sa kagalingan na natanggap ko lang. So positive na po, ibig sabihin natanggap na. Kasi yun ang principle, ang sabi ng Panginoon, kung ano man ang inyong hihingi, paniwalaan ninyo na ito'y inyo na natanggap. Kaya mahirap sa kalagayan ng tao na may nararamdaman ka pero magpasalamat ka sa kagalingan mo. Ngunit, yun po ang tamang paraan. Nagiging positibo sa pananaw, nawawala ang pagiging negatibo. Short story. Meron pong isang cancer patient. Supposed to be, mag-a-attend ko siya ng 8 session ng kanyang chemotherapy. Pero may mga naririnig siyang negative. At nagsabi daw sa kanya, kahit tapusin ko pa yung 8 session ng iyong chemo, yung maraming nakapagtapos niya ay namamatay pa rin. So, nakareceive siya ng negative na katotohanan, hindi makatulong sa kanya, pero yun ang pinaniwalaan niya. Hindi niya na tinapos kasi iniisip niya mamamatay lang din naman siya. Pero sabi ko, ganito dapat. Kung nag-decide siya, hindi niya tatapusin yung kanyang chemotherapy, nag-stop na siya, dapat ganito ang mindset na meron siya. Hindi ko natatapusin itong chemotherapy dahil naniniwala ako, pinagaling ako ng Diyos. Yun po yung positive na pwede mong kontrahin itong negatibong kaisipan na sa totoo po, pag negative ang isip ng tao, handang-handa na siya para matalo. Kaya napakahalaga ng spiritual maturity. Naalis yung pagiging negative natin at nagkakaroon tayo ng positibong kaisipan na naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa mga katotohanan na sinasabi, in God, nothing shall be impossible. And also, spiritual maturity provides the hope and optimism. Napaka-importante po na sa buhay natin, huwag tayo mawala ng pag-asa. Hanggat tayo may buhay, hanggat tayo may hininga, hanggat naniniwala tayo na mayroong Diyos, there is hope. Yan po ang buhay. Hindi tayo umaasa sa mga bagay na mayroon tayo. Sa mga tao, sa kakayahan ng tao, umaasa tayo sa kakayahan ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kaya sa anumang kalagayan ng ating buhay, anumang sitwasyon, maniwala lamang po tayo, God is able to do. Kaya-kaya gawin ng Diyos ang anumang bagay. Nang sabi nga po, kung naibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, hindi ba niya kayang ibigay ang mga bagay na ito? Ang tinutukoy pong mga bagay ay ang mga kailangan natin para mabuhay. Hayaan po natin na lalong mag-mature tayo, lumago tayo sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa Diyos, upang sa anumang kalagayan ng ating buhay, maniwala tayo, may magagawa ang Diyos para sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, isa pong napakaganda ng mensahe na ibigay sa atin ni Pastor ngayong umaga. So, isa po ng masagana at maaliwalas na umaga para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating
24 na nanggaling sa Office of the Mayor, walang iba kundi si Binibining Mary Jane B. Cuarte. Maligayang kaarawan po ngayong March 26, P.O.2 Brian J. Pacris na nanggaling sa opisina ng PCJ Brooks Point. Anilin ko po si Ma'am Gemma, Mayor, Vice, and mga SB member na kung maaari po ay pumunta dito sa harap para iabot po ang regalo. Para po sa picture taking na rin po. And March 28, PSSJ Rock at Kalingayan from PME Brooks Point. And also March 28, PSN Warren G. Torico, PCJ Brooks Point. And also March 29. Okay. Happy birthday po from our Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedito. And another one, March 29, from Municipal Treasury Office, Ms. Rhea C. Fernandez. March 30, Agustin R. Soria Jr. from Municipal Tourism. And last but not the least, March 30, SF01 Janelle Y. Juven from the BFP Bruce Point. Happiest birthday po sa ating lahat. Sa inyong lahat po pala. Si Sir ESN Warren G. Torico pa, nandito na po ba? And si Sir Agustin R. Sari Jr. Thank you so much, Ma'am Gemma. Palapakan naman po natin yung budget office. Maraming salamat po sa pamumuno ni Ma'am Gemma de Soriano. Thank you so much, Ma'am Gemma. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po! Aroy, parang busy pa yung iba magkwentuhan. Magandang umaga po! Yan.
Magbati of course sa ating punong bayan, Mayor June, sa ating kalawang punong bayan, Vice Mayor Jean, at sa ating mga sangguniang bayan members, and syempre sa mga department heads natin, magandang umaga at sa lahat ng ating mga kawani. Sa pagkakataong ito po ay nais na namang ipakilala sa inyo ng tanggapan ng ating Human Resource Management Officer ang 5 nating bagong mga kawani, regular na kawani ng pamahalang ng bayan ng Brooks Point. Palapakan po muna natin sila. Kasabay po ng pagsabit sa kanila ng kanilang official ID ay ang ating din pong oath-taking ceremony. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Isa-isa na po natin kalalanin ang ating mga bagong hired na mga empleyado ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point. Beginning with our newly appointed Watchman 1 under the Municipal Mayor's Office. Palapakan po natin, Sir Alonso S. Peralta. Requesting our Municipal Mayor, our HRMO, our Municipal Vice Mayor, and Sangguniang Bayan members, along with the Department Head, ayan po si Mayor din, to kindly join in sa pagsabit po ng ating official ID. Palapakan naman po natin si Sir Alonso. Congratulations po. Our newly appointed Administrative Aid 3 Utility Worker 2 under the Municipal Mayor's Office, Ma'am Shedney Q. Garcia. Ayan, stay lang po dito na lang sa taas, Sir Alonso. Sa taas na lang din po siya para po sa ating oath-taking. Palapakan din po natin our newly appointed Nurse 1 under the Municipal Health Office, Ma'am Cristina A. Cleto. Let's also give a round of applause to our newly appointed Construction and Maintenance General Foreman under the Municipal Engineering Office, Mr. Ryan Vincent G. Garcia. Ayan, kasama po si Engineer, yung mga heads po natin. And of course, our newly appointed Engineer 3 under the Municipal Agricultural and Biosystems Engineering Office, Mr. Philip D. Padenas. Congratulations! Isang masigabang palakpakan muli para sa ating mga bagong appointed ng mga employees. May choreography pa po. Sige po, basta na lang po muna. Pagkatapos po nito ay we would like to request our newly appointed employees and our municipal mayor to remain up front para po sa ating oath-taking ceremony. Kindly please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Of Brooks Point, Palawan. Having been appointed to the position of your position. Hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position, and all of others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith in allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders,
and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So congratulations. Yes, congratulations! Palapakan po natin yung ating mga bagong appointed na mga employees. And of course, lahat po tayo expect you to perform well with the oath na kayo binigay niyo po sa harapan na lahat. Kaya maraming salamat and congratulations ulit sa inyo, lima. Sige po! Ayan, mag-picture pa raw po. At bilang magpapatuloy, ladies and gentlemen, biglaan lamang po at sila din talaga yung nakaisip. Since every Monday tayo po ay may dress code, gusto rin natin parang halan, syempre yung mga talagang nag-e-effort. At alam natin marami dito. Pero sila din ang pumili for this week. And I think magiging tradition na to kasi may nag-commit na rin for next week. For this week po, as suggested at pangunahan po initiated by Ma'am Emma, ang ating po municipal treasurer at si engineer. Kaya ang ating municipal engineer, pumili po sila ng ating best Filipiniana inspired attire for the week. Palapakan naman din po natin. Maraming salamat po Ma'am Emma and engineer. And nag-commit na rin si Dr. Love siya daw next week. Ayan. So baka maging tradition na to. Sila dalawa na yung Ma'am Emma next week. So baka maging tradition na to sa mga heads natin every week, no? Filipiniana inspired. And for this week, ayan, inayayahan po natin si Ma'am Emma at si engineer to award yung cash prize para sa kanilang napili. Okay? Wala po tayong limitation kung ito po ay permanent or casual or job order contract of service employee. This week's Best in Filipiniana Inspired Attire. Just to clarify po pati lalaki pwede pong makuha para sa ating Filipiniana or mga inspired attire. But for this week, babae po ang napili natin. At pag tinawag po, kailangan lumama ito papunta sa harap. Okay po? This week's Best in Filipiniana Inspired Attire is babae, maikli ang buhok. Sino ang mga maikli ang buhok? Walang buhok. Maikli ang buhok. This week's Best in Filipiniana Attire is from the Municipal Tourism Office from Lorna, Aralon. Walang pa naman po natin. Rampa po dapat yan. Kuya Jun, baka music naman dyan. Rampa! Yeah. And for the sashing, ladies and gentlemen. Ganda. Tignan niyo naman po. Dessert naman. Tama po ba? Diba? From head to toes. Kita niyo naman talaga. Naka-beats yung shoes ni Ma'am Lorna. Thank you so much po Ma'am Lorna kasi alam niyo, this just sets the tone and talaga nakikita tayo mga casual employees. Kahit sino will have or can comply with our rules. Diba? Palapakan natin si engineer tsaka si Ma'am Emma. Initially po nila to, lumapit lang po sila kay HRMO kanina and saying na pwede silang mag-award kasi talagang deserve naman po talaga. Ayan. May request Mayor to join in. Sama po kayo sa picture, Mayor. At saka si Vice po and yung SB members natin. Salamat po Ma'am Emma, engineer. Thank you so much. Salamat. From head to toe, diba? Next week, si Dr. Love at saka si Ma'am Gemma ang magpapa-award sa ating Best in Filipiniana Inspired or ASEAN Inspired Attire. Dahil next week po, ang sunod natin ay ASEAN since this is the first Monday of the month.
Congratulations. Now, on the other side of that, ladies and gentlemen, nais namin paalalahanan ng lahat that this is a mandatory revised dress code para sa lahat ng ating mga officials and employees. And relevant na that po, the HRMO would like to implement additional measures pagdating sa ating attendance every flag raising ceremony in which required na po natin ang bawat tanggapan na magdagdag ng column kung saan po ay nakalagay ang checklist kung ang empleyado po ay compliant sa dress code ng every Monday or not. So starting next Monday po, yung ibibigay niyo sa aming attendance ng inyong flag raising ceremony po ay dapat mayroong checklist sa gilid kung siya po ba ay naka-Filipiniana or ASEAN inspired attire. Kasi para habang tumatagal, parami din yung parami yung hindi na nagsusuot ng Filipiniana. Well, we understand that it's a bit inconvenient. Let's all follow our guidelines pagdating po sa ating latest dress code. Maraming salamat po. At bago pa man po magpatuloy, announcement po, tomorrow, meron po tayong bloodletting. Dito rin po yan sa ating lobby, sa kabilang side po banda. So bukas sa lahat ng mga interesado sa ating bloodletting sa pamumuno ng ating Municipal Health Office under Dr. Love Sotosa, bukas po, punta lang po kayo dito, whole day po yan. Sa likod lang po, dito lang din sa lobby po natin, dito sa likod banda. So sa lahat ng interested mag-donate ng dugo to save lives, donate your blood tomorrow. And of course, even po yung mga tagalabas, hindi po ito para lamang sa mga empleyado. Lahat po nakakilala nyo, ayayahan niyo po sila na mag-attend o pumunta sa ating blood drive, blood donation drive. And on Friday, ladies and gentlemen, inaanyayahan din po natin kayo to join in, especially yung mga kamag-anak, kaibigan, kapamilya po sa ating job fair sa pamumuno naman ng ating Municipal Public Employment Services Office, kung saan ito po ay gaganapin ngayong Friday sa ating Octagon Plaza from 8 a.m. to 5 p.m. Paalalahanan po ang mga pupunta na magdala ng kanilang mga resume. The more, the merrier. The more, the better. So, damihan po yung dadala yung resume. And paalala din po sa mga pumupunta sa job fair, pakisabihan po kung kayo mismo ay gustong pumunta, kailangan po magsuot ng appropriate attire. May mga pumupunta po kasi minsan naka-t-shirt lang. So, yung appropriate attire pa rin po para sa ating job fair. Once again, yan po ay this coming Friday. For the donation drive, should you have any inquiries, pwede po kayo mag-reach out sa Municipal Health Office at sa kanilang Facebook page. And for the job fair, pwede po kayo mag-reach out sa ating Municipal Public Employment Services Office at sa kanila din po official Facebook page. Meron po po bang ibang announcements? Another announcement po, reminder po yung ating Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Malapit na po ang ating deadline, that's on March 31. Huwag na po paakabutin sa deadline kung maaari lamang po magsumite na po sa tanggapan ng ating Human Resource Management Officer. Any other announcement po? World Water Day po bukas. Bigaklan River, World Water Day. World Water Day po tomorrow. Meron pong programa, ma'am, sa Tigaklan River. Ayan. So tomorrow po, pinaanyayahan po ang lahat na mag-participate sa ating World Water Day na meron pong programa sa pamumuno ng ating Municipal Environment and Natural Resources Office sa Tigaklan River. Maraming salamat po. Any other announcement po? Ma'am Remy, anong oras na po yung sa World Water Day? 6 a.m. Ayan, 6 a.m. po tomorrow. Participate po. Kung wala na po ibang announcement, as of this point, ladies and gentlemen, give us a message. Bigyan natin ng masigawang palakpakan ng ating punong bayan, Mayor Cesario R. Benedito Jr. Maraming salamat kay Edwin. Yung aking pong mensahe ay hindi po nanganguluban na ako po yung mag-imbita sa inyo sa birthday ko. Una sa lahat ay nais sumating ating Vice Mayor Tony Merdon Cristiano, SB Sarah Crespoabon, SB Tad Marian, SB Kiel Rodriguez, SB Nathan Lacanlao, IPM Rapacaldo, SB Coa Villarroel, SB si SB Gadaya, si SB Remy Mosterende, biro lang yung kasunod na kasunod. Sa lahat po ng mga head of office, hindi ko na po kayo isa-isa, lahat po ng empleyado ng pamahalaan ng Gustoy, contractual, job owners, lahat po ng ating po mga national agencies na nandito ngayon, medical uniform, isa po mga kapagpalang umaga sa inyo lahat.
peace ay kayugan. Bagamat meron pong hindi magandang nangyari, pero sabi nga, the show must go on. At naging successful naman po ito. No? Kaya maraming salamat po sa lahat po ng tumulong, sa pupunta, para po maging magandang. Ito po mga pagkakiliwang na peace ay kayugan. At ang itong observahan, na ito po magdiriwang ito ngayon, ay pinakamarami po ata ang umaten sa parade. Kaya po nakita natin yung support sa mga kababayan doon po sa Octagon, punong-puno, kahit punong parada, makikita po natin yung mga tao po talaga ay lumabas para po masilayan nila yung ating celebration. Kaya po, maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta at tumulong. Hindi ko lang po kayo isa-isa kasi pag isa-isa po kayo ay aabutin po tayo dito na hanggang mamayang hapon. Kaya kanina ay natuwa ko dahil merong inisiatibo yung ating mga head of office na magbigay kada Lunes ba yun? Every Monday? Hindi yun? So nakatuwa sa sunod si Doktora Sposa, si Budget. Ako naman po hindi ko tutukan sa sarili ko, kundi kada Lunes po ay mag-additional po ako dun sa ibibigay nila. Para naman nasa yung ating mga empleyado na suotin na nyo yung best na suot sa kada Lunes po. No? So, 1,000 po ibigay ko kada Lunes po. At isa pa, ay hindi po ako ng permiso sa inyo dahil ako po ay hindi makaka-attend simula sa Lunes ang ceremony, pero ibibigay ko po yung aking kontribusyon doon po kay King Quarter. Kasi po, hindi ako maka-attend dahil umpisa na po ng kampanya sa March 28. So hindi na po niya ako makikita dito sa munisipyo dahil nandito na po ako sa mga barangay. Kaya pasensya po kayo kung ako po ay maka-attend simula po sa Lunes hanggang matapos po ang eleksyon. Pansamantala yun po ako hindi makikita. At bihira na gusto makita hanggang matapos ang eleksyon. Kasi kailangan ko namin mga kampanya. Kaya sana po lahat kayo ay tumulong po na suportahan ako na makabalik bilang ninyo po. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng pumikapan. Maraming salamat po. Thank you so much, Mayor. Nakakasyak naman kami sa 1K. 1K na additional next week. Sabi nito, parang mas malaki pa yung bagdag ni Mayor. Thank you so much. Palaman po natin natin pulong bayan. Maraming salamat po. Ayan. And kaya po sabi ni Mayor, congratulations sa bayan ng Brooks Point Base sa ating mga constituent. This is yet one of the most or the happiest celebration of the Bisaya Kayugan. Palaman po natin ulit ating pamahalang lokal. Maraming salamat po. Meron po bang ibang other announcements? Kung wala na po, pwede na po tayo magbalik sa ating mga station. Magandang umaga po. Maraming salamat.